Hello guys, ayan. Ano ko lang sa inyo, yung aking mga nararanasan sa kapag ikaw ay nag-field or nag-survey at nag-census, ayan. Minsan po talagang kailangan natin gumawa ng paraan or technique kung paano ka kakain kapag inabot ka na ng tanghalian dyan sa field mismo or sa area mo. So ako, ang ginawa ko dyan, bumili ako sa baso ng yung chicken, prito at saka balot lang makanin. Kasi nag-alam ako dyan ay, ang oras dyan ay 1:30 na, so talagang kailangan. Kasi lalo na kapag naghahabol ka ng kota, tapos yun namang napupuntahan mo na mga bahay ay sarado. Kasi ang area ko dyan nung time ay village, so medyo mahirap talaga. Lalo na kapag hindi ka kilala at hindi na kapag sa nila. So, yun, hindi ka minsan pagbubuksan. Kahit pa magpilit ka na magpilit. Saka nakaranas din kasi ako ng yung talagang napagkamalan ka na na ayaw na iba. Na hindi ka talaga as in nagsusurvey. Napagkamalan na twice dyan sa lugar na napuntahan ko dyan. Inabot yun nga, sabi ko nga sa inyo, kapag inabot na ng gutom, saka lang kakain. Nasa tabing kalsada ng po ako dyan. Diyan ako inabot talaga ng kalam ng sikmura. Tingnan mo naman yung aking hab-hab na lambag ang tawag yata dyan. Tingnan mo naman. Ganyan kasi siguro mga Girl Scout kasi kaya ganyan na lang. As may bao lang akong tubig. Yan. Kasi kung hindi ka gagawa ng paraan, hanap ka pa ng disinting kainan mo, plato, kutsara. Ay nako. Hindi pa pwede yan pag talagang mga madiskarte kasi alam ko madiskarte ang mga katulad namin na Ayan, mga nagsusurvey at saka mga nagsisensus. Ala, kain. Tsaka yung masarap dyan. Kaya dyan ako nagpwesto kasi nga, ang sarap-sarap ng hangin dyan. Mismong tabi ng kalsada yan. Yung pinuntahan ko na yan. Kahit may dumadaan, wapake ako dyan. Kasi pag gutom ka talaga, ay hindi mo na anuhan yung mga nagdadaan dyan. Tapos kung sino yung nakatingin sa'yo, wala akong pakialam dyan. Basta mahalaga, malamnan yung sikmura ko. Yan kasi ang mga diskarte namin yung ginagawa. Lalo na kapag malayo ka talaga sa kainan. Or walang kainan doon sa i-areahan mo. Ayan grabe Kaya nako po. Masarap na mahirap naman yung trabaho namin. Unang-una yung disadvantage, ang dami kong mga nakikilala na encounter na iba-ibang problema, iba-ibang klase ng tao. Marami akong na-encounter na lalo na sa pagdating sa mga negosyo. Yan, ang dami naming na-encounter na ganyan. Tapos meron ding pangit ka na ma-encounter. Ayun, entrada mo pa lang, rejected ka na agad. Pero paano mo gagawin na babalikan yun? Siyempre, yun ang pag-iisipan mo kinaumagahan kung paano mo siya talaga ma-interview or masasurvey. Na una pa lang arangkada mo, rejected ka na. Nag-i-intro ka pa lang at papaliwanag mo pa lang sa kanila kung ano yung pakay mo. Hindi ka na nila pakikinggan. May mga ganun talaga na tao, lalo na kapag medyo mataas ang antas nila. Babaliwalain ka na lang nila. Hindi nila papakinggan kung ano yung mo sa kanila. Yung pakay mo. Kung ano talagang pinakagawin mo, kung bakit nandun ka sa kanila. Tapos mag-intro ka pa lang sa kanila, ayaw na nila. Sabi nila, sa sunod na lang, or dyan na lang sa katabi namin, dyan ka na lang pumunta. Diba, parang nakakawalang gana, pero as enumerator, hindi mo kailangan maging magpatalo sa kanila. Kailangan natin talaga magawa ng paraan kung paano natin may interview. Or paano natin makukuha yung loob nila para mapapayag natin na magpa-interview sila. Yung mga diskartehan talaga, diskartehan ng mga enumerator at saka mga nagsasurvey katulad namin. Kaya, hindi naman sa pagmamayabang, yung mga ganito, mga nag-field, lalong-lalo na ganito sa PSA, mga work namin, matitiba yan. Kala nyo ha. Shoutout sa mga taga-PSA dyan. Yung mga matatagal na sa PSA dyan, mga nagsusulit, saka mga nagsisensus, alam ko, veterano na mga yan, magagaling na yan. Hindi mo na yan hindi pwede, bukas na lang, or naku, hindi yan pwede sa kanila. By hook or by crook, kailangan ka talaga nilang ma-interview, yun. Ganyan sila kagaling. Yan, sana po kahit paano may nakuha kayong konting idea kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga ganyang katulad namin, ng mga nag-interview, ng mga nag-iikot sa inyo mga bahay-bahay. Ayan po, salamat po sa inyo and thank you for watching. God bless all. Bye!